Magandang hapon sa inyong lahat. Meron tayong pag-uusapan na isang topic na involve ang emosyon ng tao. So maraming maawa, maraming makikisimpatya sa kaso na ating pag-uusapan. So nag-start ito sa isang issue na merong matandang namamalimos na nahuli, no? At ito ay na-feature din ni Kernel Busita sa kanyang page. So, ito 'yon, no? Basahin natin. Ito ay actually pinasa sa akin 'to. Then nakita ko sa page ni Kernel Busita. So, ito yung sinasabi. Wait lang ha. Ayan. Makikita mo dito sa sa post. Hindi sinasabi ni Kernel Busita na mali yung batas. No, ang sabi niya magkaroon daw ng tama. Wait lang ha. Sabi ni Kernel Busita, ikulong ang magnanakaw, wag ang katulad ni tatay. Maraming pamamaraan na pwedeng gawin para ipatupad ang batas o ang ordinansa. Ang kailangan lamang gamitin ay ating talino at malasakit sa ating kapwa. At huwag masanay na sunod-sunuran lamang. Magalang po naming iminumungkahi na imbestigahan at patawan ng kaukulang parusa ang pulis na sinasabing nananakit kay tatay, kabilang ang chief of police na maaaring may nagawang kapabayaan. Protektahan po natin ang maliit at walang kakayahan, ipagtanggol ang sarili at sama-sama nating iangat ang antas ng paglilingkod ng PNP para sa Diyos at para sa bayan. So ito yung video, no? Actually, dalawa ang pag-uusapan natin. Ihihiwalay ko muna yung ha, kasi may issue ng pananakit kasi eh. Ihiwalay ko muna yon. Ang pag-uusapan natin, yung dahilan kung bakit siya ikinulong yung namamalimos. Tama? Yung namamalimos, kasi merong batas diyan eh. Kung alam nyo, for your information, may tinatawag tayo ng anti-mendicancy law. I think tinalakay din ni Attorney Libayan eh. 1978 pa ito, itong batas na to. Batas ito, no? Di ba, ang baba nga ng parusa 20 pesos eh. Dun sa pagbibigay ng limos at yung sa penalties regarding dun sa mga namamalimos, ayan no. Maybe fined to 500 or imprisoned up to 2 years. Ano rin pala, no? May purpose kasi ito. Yung batas na yan, ang aim nito, i-break yung cycle ng dependency at yung i-protect yung mga bata sa exploitation. Yun ang purpose ng batas. Kasi hindi ko nga maintindihan may batas tayong ganito tapos biglang sa modern day paglilitawan yung porpis. Yung porpis, yung mga ayuda-ayuda. Don't get me wrong, hindi ako against sa ayuda. Nakakatulong ang ayuda kasi may mga times kasi na katulad natin ng pandemic, di ba? Hindi pwedeng magtrabaho yung karamihan sa atin that time. Talagang stop talaga lahat nun eh. May mga ganun talaga na ah, talagang karapat dapat talaga tayo mabigyan ng ayuda nun. Pati halimbawa may nasusunugan. Yung mga ganun, 'di ba? Na bagyo. Hindi naman talaga totally dapat tutulan yung pagbibigay ng tulong.
Pero sometimes kasi, no, may mga umaabuso dito kaya nga ginawa tong batas na to. At saka isa pa, pangit kasi tingnan yung lugar na may namamalimos. Naiintindihan ko, no, may mga kababayan tayo mahihirap, pero sometimes, ako, personal experience ko, alam mo, minsan nakakapeste na. Yung halimbawa, kumakain ka, minsan kumakain ako dyan sa labas, no? Tapos biglang may kakalabit sa akin, tapos bibigay. Lalo na pagod ka pa, ano, tapos tight budget ka pa. Minsan may napagsasalitaan ako na hindi maganda. Kasi ano eh, lalo na kung ang lakas-lakas pa nung nanghihingi sa'yo, habang ikaw eh, hirap na hirap kang pagkasyahin yung kinikita mo sa trabaho mo. Tapos, alam mo yun. Anyway, proceed na nga tayo dito sa balita. Ito. Play natin, no? At ikinulong ang isang lolo matapos mahuli na namamalimos sa Cebu City. Sinaktan din daw ang matanda dahil tumanggi siyang isuko ang kanyang harmonica. Wag muna tayo doon sa pananakit ha, kasi yun yung inaano ni Colonel Busita eh. Yung pinapaimbestiga niya, yung pananakit eh. Doon lang tayo sa pamamalimos, no? Nagbabalik si John Aroa. Oh, dami maawa dyan, men. Sa loob ng seldang ito sa Carbon Police Station sa Cebu City, pinalipas ng 68 taong gulang na si Ernilio Vidal ang oras sa pagpapatugtog ng kanyang harmonika. Isang linggo na siyang nakakulong matapos damputin dahil sa pamamalimos. Sa ilalim ng umiiral na Anti-Mendicancy Ordinance, bawal ang pamamalimos sa syudad. Binugbog nila ako. Sinuntok at siniko ang mukha ko. Ito ano, hinihiwalay ko yung pambubugbog muna. Doon muna tayo sa pamamalimos. Ganito kasi yan, mga men. Alam ko may nakakaramdam ng awa kay tatay. Isa na ako doon. 'Di ba? Pero kasi ganito, no, paano ko ba i-explain to nang hindi ako mababash? Kasi kilala ako na sumasalungat sa lahat eh. Ganito kasi, may mga magsasabi dyan, ang galing-galing yung manghuli dyan. Lalo na yung mga authority, no? Ang galing-galing yung manghuli. Pero yung sa flood control, yan naman lagi eh. Pag magbasa ka ng comments dito, meron ka mababasang gano'n. Yung sa flood control, hindi nyo mahuli-huli. Samantalang siya, namamalimos lang. Hinuhuli nyo agad. 'Di ba? Minsan nga, kahit yung nag-shoplift nag-shoplift sa supermarket, na ibabalita na hinuli dahil panggatas ng anak. 'Di ba? Yung mga iba dyan, kinumpara na naman yung mga politiko na magnanakaw. Totoo naman. No, totoo naman bakit yung mga politikong magnanakaw ay hindi mahuli. However, ganito kasi, ito ba yung gusto nyo mangyari? Ganito. I-suspend muna natin manghuli sa mga mahihirap. Ganun ba? Hanggat walang nahuhuli na malalaking korap, no? Hanggat walang mahuhuli do sa flood control project na anomalya, i-suspend muna natin ang panghuhuli sa mga mahihirap. Ipawalang bisa muna natin yung mga batas. Na katulad nito, no? Halimbawa, mga namamalimos, wag muna nating tuparin to. Kailangan may mahuli muna. Pati yung mga small time na magnanakaw, palampasin muna natin. Ganun ba ibig nyo sabihin? Hanggat walang nahuhuli na malalaking isda, wag muna na tayo manghuli ng mga small time na magnanakaw. Or mga namamalimos katulad ni tatay. Abay, hindi naman pwede yun. Bakit hindi nyo gustuhin na nag-e-exist ang panghuli sa mga maliliit
pati rin sa malalaki. Kasi sometimes tinitrade natin eh. Huwag yan ang hulihin nyo yung mga malalaki. Hindi. Paglabag pa rin sa batas ito eh. 'Di ba? Nasusulat naman yung ano yung batas na kung paano siya ako partially no. I don't know if it's yun ang punto ni Colonel Busita, yung hindi dapat hulihin. Pero yung sa may purpose nga katulad ng sinabi natin kanina, may purpose yung kung bakit bawal ang namamalimos. 'Di ba? May purpose yun. Ganito kasi kahapon, meron akong content kahapon ano na yung tungkol doon sa pulis na nanulak. Nanulak nung rider. Merong hindi nakaintindi sa akin doon. Kasi nung nahuli yung ano, yung pulis na nanulak ng rider, ang ikinaso sa kanya ng kapwa niya pulis, yung mga maliliit na kaso, yung physical injury, tsaka malicious mischief. Nagalit si Sir Ralph Kalinisan. Sabi gano'n Sir Ralph Kalinisan, hindi eh. Maaring ikamatay yun ng rider. At yun ay attempted murder. Totoo yun. Kasi by the book, lawyer kasi si Sir Ralph Kalinisan, kaya alam nyo yun eh. Alam niya yung dapat ikaso doon. Ngayon, ang nasabi ko doon sa reaction video kahapon, ang theory ko kung bakit ganun ang ikinaso nung kapwa niya pulis sa kanya, ang theory ko no ay pakikisama niya yon doon sa kapwa nila pulis. Siyempre, alam mo hindi naman na mawawala sa sistema natin yun eh, yung palakasan or meron tayong backer. Hindi nawawala sa Pilipinas yon. Ine-explain ko lang doon na yun ay pakikisama siguro nung kapwa niya pulis. Nangyayari talaga yon. Ang problema na si Tani sa Ralph Kalinisan, wala tayong magagawa, 'di ba? May ano eh, may sumita na objective yung pagsita eh. Eh di gagawing attempted murder. Tapos nag-opinion ako doon. Since ako kasi isa ako dun sa na satisfy do sa ginawa niya. Although na sinasabi ko naman mali naman talaga yun eh. Pero isa ako doon sa naangasan doon sa rider kasi. Ang sinabi ko kasi doon sa reaction video kahapon, kung ako, ile-let it slide ko yun. At kakasuhan na lang ng yung mga maliliit na kaso. Eh kaya lang, 'di ba? May nag-supervise ng dapat ikasa. Wala tayong magagawa. Yun ay mananatiling opinion ko na lamang. Mananatiling gusto ko na lang yon na hindi na matutupad. 'Di ba? Hindi naman masama magpahayag ng mga ganung bagay na gusto. 'Di ba? Lalo na pag yun ay opinion mo lamang kasi sabi kong ganon, total nakakabuisit din naman yung rider. Let it slide na lang. Yun ay sa akin lang yon. 'Di ba? Hindi ko naman kinontra si Sir Ralph Kalinisan eh. Ngayon, kung talagang ipo-person ni Sir Ralph Kalinisan yun, wala tayong magagawa, di ba? Ngayon, yung nanita sa akin, no? Kasi yung nanita sa akin, masyadong idealistic. Kapag sinabi mong masyadong idealistic, gusto mo lagi kung ano yung nararapat, kung ano yung nasa libro, by the book. May mga ganun eh, na tao eh. By the book, ay hindi pwede, by the book. Kumbaga, yung naranasan ko sa trabaho ko dati, may mga ginagawa kaming diskarte na labag sa may ginagawa kaming diskarte na labag sa rules ng kumpanya. Pero pinapayagan naman kami ng superior namin, granting na yung risk nung decision na yon ay kami ang mananagot. 'Di ba? Kung mailulusot namin, okay lang. Kung hindi namin mailulusot, lagot kami. Parang ganun kasi yung nangyayari na sistema dun sa pulis. Ngayon, kung pag-irali natin lagi ang pagiging idealistic natin, dapat i-apply nyo yun dito. Di ba? Oo, ngayon, payag ba kayo na makulong ito? Kapag hindi kayo papayag, selective kayo. Di ba?
Dahil ba nakakaawa, ano? Nasa batas ba yun na pag nakakaawa, kailangan i-absuelto na? Ito yung sinasabi na sa akin ni Sir Irvlog. Pag nagla-live stream kami, no, di ba nag-uusap kami dalawa minsan ni Sir Irvlog. Ito yung nasabi niya sa akin na ang batas kasi ay hindi nakabase sa emosyon talaga. Ano ibig ko sabihin, no? Ah, dapat walang walang halong puso ang pagpapatupad ng batas. Ganun talaga dapat. For example, ganito, no? Pag nakabase sa emosyon, ang example sa akin ni Sir Irvlog nun, sa isang hari, no? Yung kaharian niya, halimbawa, ah, tagtuyot, palaging talo sa gera, taggutom, mahina ang ani, 'di ba? Maraming peste sa pananim. Siyempre mainit ang ulo ng hari noon. Paano nakakaapekto yun sa judgment niya pagdating sa batas? Halimbawa, may ihaharap sa kanyang magnanakaw, no? Dahil sa sobrang bad trip niya sa nangyayari sa ano, kaya hindi niya natitignan yung ano eh, yung kasalanan ng magnanakaw eh. Kung ang kasalanan ng magnanakaw eh nagnakaw ng kamatis, pwede niyo sabihin na sa sobrang bad trip niya, pugutan niyo na yan, alisin niyo sa harap ko. 'Di ba? Ganun kasi magwo-work pagka involve ang emotion natin. Ngayon, pag baliktad naman ang pagkakataon, ano, maganda ang ani, palaging panalo sa gera, palaging sagana ang mga citizen ng kaharian, 'di ba? Maganda nasabi ko na no, maganda ang ani. Basta lahat ng positive. Maraming nagbibigay ng regalo sa hari, eh di maligaya siya. Tapos minsan may iharap sa kanya no na halimbawa, adultery ang kaso. Dahil maganda ang mood niya, 'di ba? Minsan punishable by death ang adultery. Maganda ang mood niya, pwedeng sabihin ng hari, okay, okay, sige, sa susunod, wag mo na uulitin niya na umalis ka na dito. Pwede niya bigyan ng chance yun eh. Kasi wala siya sa mood magpapugot ng ulo eh. 'Di ba? Kaya nga, ano, kung ihahalin tulad natin dito, huwag niyo ko sasabihin, ay hindi, yung ginawa kasi ng pulis, bungo, eh, maaring ikamatay ah, nung rider. Eh, ito naman si Lolo, namamalimos naman ito eh. No, hindi. Nakasaad din naman kasi sa batas na bawal yung ginawa niya eh. Bawal din ang ginawa ng pulis sa batas, bawal din ang ginawa nito sa batas. Dapat fair. Paparusahan si pulis nang naayon doon sa ginawa niyang krimen, paparusahan din to nang naayon sa krimen na ginawa ni tatay. Kasi nabasa natin dito, di ba? Ang parusa sa anti-mendicancy, yung pamamalimos, pwede siyang pagmultahin ng 500 or ikulong siya ng 2 years. Habitual mendicants yung paulit-ulit, pwedeng 1,000 or up to 4 years ang kulong. O, dapat by the book din tayo. Kung gano'n ang iisipin nyo na kung ano yung tama ipatupad. 'Di ba? Kung gano'n ang mentality nyo, dapat ang hahatol sa korte natin, mga robot lahat. mga mga robot lahat yung hahatol para walang feelings. 'Di ba? Kasi kahit pa sabihin mo judge ka, sumumpa ka, magiging patas yung judgment mo. Tao ka eh. May involved na emotions yan. For example, ganito, no? May hahatulan ka na isang tao sa ibang kaso. For example, humarap itong tao na to sa'yo. Ang kaso niya ay trespassing. Halimbawa, mababaw na kaso lang.
Pero itong tao na to may history sa'yo dati, nung araw, yung anak ng kumpare mo ay ni-rape nitong taong to. Siyempre may galit ka eh. Di ba pwede maka-apekto yun sa judgment mo, sa ayaw at sa gusto mo eh. Di ba? As a human, hindi ako naniniwala na na wala lang yon. Siyempre, it's either mag-inhibit ka doon, pero kung hindi ka mag-inhibit, kailangan talaga, talagang maging patas ka eh. Hindi ka naman mapipetisyon na inhibit kasi wala ring knowledge yung abogado nung nangyari do sa nakabarkada mo yung ni-rape niya nung araw. Kasi ibig ko sabihin, kaya komplikado talaga to. May mga sari-sarili tayong judgment pagdating sa mga ganitong bagay. 'Di ba? Kaya sometimes kapag nag-o-opinion ako dito ng para sa akin, 'di ba? Wala kayong paki doon. Kapag tingin ko dapat yan eh. Let it slide na lang yan eh. Ay, yun ang tatandaan nyo na, walang maling opinion kasi. Huwag nyo kong kukontrahin sa ganun. Unless na lang, ilalaban ko pa rin kay Sir Ralph Kalinisan yung gusto ko. Eh nung narinig ko na na hindi, dapat attempted murder, sino ako para pigilan si Sir Ralph Kalinisan? hanggang wishful thinking na lang yung meron ako. Di ba? Anyway, pagpatuloy nga natin tong istorya ni tatay. Nagalit sila dahil hindi ko nabigay ang aking musical instrument. Kaya ipinakulong nila ako. Hindi ako Ito pa, isa pa ang wait up. Repeat natin ng konti yun ha. Nagalit daw. Kaya ipinakulong nila ako. Sila dahil hindi ko nabigay ang aking music. Binugbog nila ako. Sinuntok at siniko ang mukha ko. Nagalit sila dahil hindi ko nabigay ang aking musical instrument. Ito pa ang isang pag-iingatan natin. Hindi ko sinasabing sinungaling si tatay ha. Hindi ko sinasabi. In general itong sasabihin ko. Sometimes, pag dinramahan tayo ng ganyan, patay na tayo eh. Yung puso natin nakuha na eh. Diba? Isa rin yan dapat sa titimbangin natin, yung hindi tayo madadala sa istorya. Diba? Hindi ko sinasabing si tatay nagsisinungaling ha, pero marami din kasing kriminal na talent din magsalita ng ganyang bagay. Na talagang madadala ka sa mga kwento para... Kaya pansinin nyo yung mga scammer. Ang target ng mga scammer, puso eh. 'Di ba? For example, ito na naman yung rider. 'Di ba? Lahat tayo nabuwisit dun sa ginawa ng pulis. Although na firm pa rin ako na mali yung ginawa ng pulis Pero hindi natin may intindihan yung isang bagay nang hindi natin alam yung kabuuan. Parang si Tito Norms nung hinarap siya sa nung hinarap siya sa press conference, 'di ba? Pagharap niya sa press conference, ay wala naman na po akong ginagawa, hindi ako lahat po 'yan ay na-dismiss na nung gumano siya, ang daming naawa kay Tito Norms noon. Nung kaya nga sinasabi kong ganun, bago kayo dumaldal, alamin niyo muna yung Bagamat mali yung ginawa kay Tito Norms sabi nung iba, pero yung simpatya na nakuha niya doon, naniniwala ko hindi karapat-dapat yun eh. 'Di ba? Lalo na pag nabasa niyo yung affidavit nung mga biktima ng human trafficking. Ang natatandaan ko doon, yung bago pa alisin sa hotel pa lang, minamanyak na daw di umano eh. Tapos, meron pang, nung pinadala sa ibang bansa yung mga kababayan natin, ang dami daw nila doon na yung nasa isang kwarto sila na para silang, alam mo yung mga sisiw na pag may gagamitin sa kanila, nagiiyakan sila, may kukunin na isang, alam mo yun? Tapos maraming karumal-dumal pa na na ginawa doon sa mga kababayan natin na pinadala sa Cyprus. Pati nga yung naglabas na, kasi may NBI agent na naglabas nun eh.
nung affidavit na yon, parang naano yata yun, nasibak yata sa pwesto yung NBI na yun. Nabasa namin yun. Kaya yung pakiramdam namin kay Tito Norms, hindi talaga nagbabago. May mga nagtatanggol, no? Hindi tama ang ginawa dyan, hindi tama ang ginawa dyan. Kung mababasa nyo yun, yung mga testimonya ng biktima ng human trafficking, baka mamaya sa galit nyo, gugustuhin nyo on the spot sunugin ng buhay yan eh. Yun ang ibig ko sabihin, no? Talent kasi ng iba na magpaawa din. Yan din ang isa sa pag-iingatan natin. Kaya nga, di ba, inuulit ko, mga scammer, ang target niyan puso mo para makalusot sila at para paniwalaan mo sila. Di ba? Isa rin yan sa dapat tingnan natin. Hindi ako perfecto sa mga ganyang bagay. Nadadala din ako dyan eh. Kaya nga ini-inform ko to sa inyo para lahat tayo tulong-tulong sa ganito. Para hindi tayo madaling maawa. Kasi pangit yun eh. Pag lahat na lang, wala na tayo ikukulong kung lahat na lang kaawaan natin. 'Di ba? Kaya ipinakulong nila ako. Hindi ako namamalimos ng sapilitan at hindi ako nagnakaw. Yung mga linyang ganyan, ano. Pero kung pagbabase mo talaga ang batas, bawal eh. 'Di ba? Nasusulat eh. Kwento ni Lolo Ernillo sa News 5, napilitan daw siyang pumunta ng downtown para tumugtog sa gilid ng kalsada. Nagbabaka sakaling may mag-abot ng konting tulong para may maipakain sa kanyang apo. Yan, isa pa sa mga dahilan na ganyan, 'di ba? Kay totoo man 'yon, batas is batas eh. Wala tayong magagawa eh. 'Di ba? Pwede rin naman kasing ganyan na idahilan mo. Si Lolo hindi magnanakaw ha. Namamalimos. Bawal pa rin sa batas yung mamalimos. Pwede kasing yan din na idahilan na magnanakaw din eh. 'Di ba? Pero bawal pa rin. Sabi ng apo ko, Lolo, hindi ko na kaya. Lolo, sobrang sakit ng tiyan ko. Gutom na ako. Kaya sabi ko, tignan niyo muna ang bata. Hingi lang ako ng kaunting pera para may maipakain sa apo ko. Kaya nakaupo ako sa gilid, tumutugtog ng harmonika, tapos doon ako nahuli. Naiwan kay Lolo Ernillo ang apo habang ang ina nito ay nagtatrabaho sa ibang bayan. Trabaho pala yung magulang. Well, kaya bahala na kayo kung Sa tulong ng LGU, pinalayan na rin si Lolo for humanitarian reason. di ba? Bumenta yung ni Lolo. Di nakalaya na siya for humanitarian reason. Hindi dahil hindi niya ginawa yung paglabag sa batas, kundi naawa sa kanya for humanitarian reason. Di ba? Inutil yung ordinansa. Di ba? Well, tayo ganyan tayo mga Pinoy eh. Kung wala naman akong kahit ba naman sabihin kung wag niyong gawin yun gagawin nila, hindi wala. Iniimbestigahan na rin ang umano'y pananakit sa Yung pananakit, talagang kailangan, agree ako kay Colonel Busita, kailangan talagang imbestigahan yun. Ano talaga yun? Wala namang karapatan na saktan siya doon. Hulihin siya, no? Kaya lang, yung sinaktan siya, dahil kinukuha yung harmonica. Ang harmonica yung gano'n, yung tinutunog niya. Baka naman, ito yung naisip ko, bagamat mali pa rin na manakit, no? Bagamat mali pa rin. Sa bagay, hindi naman talaga natin alam kung sinaktan siya o hindi. Kasi wala tayo dun lahat eh. Kwento ito ng isang umiiyak na lolo eh. At dahil dun, di ba? Maniniwala na tayo dun. Pero granting na sinaktan talaga siya, no? Mali talaga yun. Ngayon, siguro yung dahilan, ito theory ko na naman, nililinaw ko Sinasabi ko, mali na saktan siya. Sinasabi ko. May tatanga-tanga na naman kasi na
na tututol sa akin eh. Ang theory ko siguro dyan, may pagkakataon kasi na may matigas sa ulo na tao. 'Di ba? Parang yung nangyari kay ano, ang perfect example na nabaliktad, kung naaalala niyo yung issue ni ano, ni Sampaguita Girl. Naalala niyo yan? Issue ni Sampaguita Girl do sa SM Mega Mall. Ang daming naawa kay Sampaguita Girl. Ang dami nga rin ng basher ko dun eh, kay Sampaguita Girl eh. Kasi ang alam nating istorya, bata si Sampaguita Girl, namamalimos doon, kinuha ng gwardya yung sampagita niya at sinipa siya ng gwardya. Maraming naawa ngayon doon sa pati nga mga artista eh. Kahit kasi Attorney Libayan eh. Si Attorney Libayan pinanindigan niya na lang yung decision niya doon. Eh. Nung nalaman hindi pala bata 'yon. 'Di ba? Hindi na lang mabawi ni Attorney Libayan yung pagkampi niya doon sa bata, sa quote-unquote bata. Ang dami niyang umano din kay Attorney Libayan doon. Nalaman pala na imbestigahan, madami pati DSWD nagpahatid ng tulong doon. 'Di ba? Yung pala, yung bata na yun ay matanda na. Nag-aano siya, nagdadamit siya ng pang-elementary para makapamalimos siya. Or magbenta siya ng sampagita. Pero obviously namamalimos, may box siyang dala-dala eh. Na namamasko eh. 'Di ba? Pati yung ano, yung security guard no, ginagawa niya lang naman yung trabaho niya. Na ayon may mga nagtestimonya na talagang minumura pala talaga ng bata yung security guard habang ano, si Attorney Claire Castro yun nag-ano nun eh. Kung naaalala niyo yun, no, yung mga lumang subscriber ko, napag-usapan natin yun. May mga nagtestimonya na talagang yung batang yun, eh, hindi talaga magandang pag-uugali. At palagi pala siya nandun talaga. Napaulit-ulit na lang siyang sinasaway. Tapos nung sinuri yung video, yung sipa, pinansalag lang pala ni security guard yun. Dahil hinahampas siya ng sampagita eh. O, 'di ba kung paano nakakaapekto yung ano yung sa judgment natin yung emotion dahil naawa tayo sa isang bagay na hindi natin alam kung ano yung totoo. Basta nakakaawa, automatic kampi agad tayo eh. 'Di ba? Well, guilty din naman ako diyan. Kaya yun ang gusto kong baguhin sa culture natin. Yung alamin muna yung facts bago tayo humusga. Kasi sayang sa gusto nyo marami manluloko sa Pilipinas eh. Di ba? Matanda. Bago umuwi, pinabaunan din si Lolo ng groceries at financial assistance. Pagdating sa bahay, emosyonal na niyakap ni Lolo Ernio ang apo. Dahil sa insidente, muling pag-aaralan ang pag-amyenda sa Anti-Mendicancy Ordinance. Plano rin nilang magpasa ng ordinansa sa Yun, amyendahan nila. 'Di ba? syudad na suportahan ng mga street performer tulad ng mga musikero. Yan, agree din ako dito, i-categorize na yung katulad ni Lolo na isang street performer. Total nga naman, 'di ba? Para ma-differentiate yung mga talagang namamalimos. Kasi ito, kung ako ang tatanungin nyo, pwede siyang i-separate sa mga talaga namamalimos eh. Kasi itong ginagawa ni Lolo, pwede kasing ang binibigay niyang service ay yung music. May mga ganyan eh, pag pumunta ka sa SM North, doon sa may papuntang Sky Dome, di ba may mga nagpe-perform doon, yung mga magagaling kumanta. Nakikita nyo yon na kahit na ayaw mo magbigay, minsan sa sobrang galing na kumanta or mag-violin, may nagba-violin doon eh. Mapapaabot ka eh, ng mga siguro kahit 5 piso or ano. Ganon sana, pwede yun. I-categorize nila as street performer.
Hindi siya yung talagang yung namamalimos. Although no, ganun din ano, at least kahit papaano may pino-provide si lolo na service sa mga tao. Yun yung music niya, yung pag-play niya ng harmonica. Pwede. For me, hindi ito mga kriminal eh. Kailangan ito ng tulong ng gobyerno. So, ang mindset sa natin is to help, hindi yung thinking na ilagay sa person. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5, Visayas! Well, kayo ano, sige, bash na ako. Magandang hapon sa inyo lahat, babae.